Alam mo ba kung paano mag-drawing ng equilateral quadrilateral? Halika, ituro ko sa iyo. Sa mga naunang video na naituro ko na sa inyo, ang equilateral quadrilateral ay isang four-sided polygon na equal o magkakasing haba ang lahat ng sides. At sa family of quadrilaterals, merong dalawang equilateral quadrilaterals. Ang una ay ang rhombus, pangalawa naman ay ang square. Sa video ito, magpo-focus lang tayo sa square. Pag-aralan natin yung sumusunod na example na inihanda ko para sa inyo. Draw an equilateral quadrilateral whose sides measure 15 cm. So ang gagawin natin ay isang equilateral quadrilateral na ang sukat ng lahat ng kanyang sides ay 15 cm. Gamit ang ating protractor and ruler, mag-create tayo ng unang side. Okay, so using the ruler, mag-create tayo ng line segment na ang haba ay 15 cm. So from 0 to 15 cm, ayan, sana nakikita nyo. So we have now 15 cm line segment. And then wag natin kalimutang lagyan ng label. So our first endpoint will be labeled as point A at yung pangalawang endpoint naman ay point B. At ilagay na rin natin yung label dito na 15 cm to indicate that the length of this line segment is 15 cm and that will be our first side. At gamit ang ating protractor, ilocate natin yung 90 degrees. Pero bago natin gawin yon, make sure na naka-align yung center ng ating protractor doon sa endpoint ng ating first side. At make sure din na yung ating first side ay naka-align dito sa 0 degree ng protractor. And then kapag kaganyan na yung position ng ating protractor with the first side, lagyan na natin ng marking yung 90 degree. Bakit 90 degrees? Kasi ang interior angle ng isang square ay 90 degrees. Lahat sila 90 degrees. So lagyan na natin ng marking. And then do the same dito naman sa kabilang endpoint. I-align lang natin ng maayos yung vertex at yung yung endpoint at yung center ng ating protractor. And then locate din natin yung 90 degrees. Andito yon. Okay, so lagyan natin ng marking at gamit ang ruler, gumawa tayo ng second side. Make sure lang na naka-align ng maayos yung ating ruler at yung markings na nilagay natin sa endpoint ng first side at sa marking. So I think ito tama naman yung pagkaka-align niya. Gumawa tayo ng line segment na singhaba ng 15 cm just like this. Ayan. Sukat niya ay 15 cm din. Kasi nga yun yung instruction sa problem. And then do the same dito naman sa kabila. Yung alignment ng ating endpoint as well as yung alignment dito sa ating marking. Dapat i-consider yun para hindi tayo magkamali. And then gagawa tayo ng 15 cm line segment just like this. Ayan. And then kung wala tayong nagawang mali sa mga naunang steps, panigurado itong fourth side ay 15 cm din in length. Let us try to verify. So from 0 up to 15 cm. Okay, tama. Exactly. Nandito sa may 15 cm. And so i-create na natin yung ating fourth side. And ayan, tapos na yung ating equilateral quadrilateral na square. Tapusin lang natin yung label. So this will be vertex A, vertex B, and this is vertex C, and this is gonna be vertex D. And lagay na rin natin dito yung length of sides niya, which is 15 cm. This is also 15 and this is 15 cm. And ayan na. Tapos na yung ating equilateral quadrilateral whose sides measure 15 cm. And to try your understanding, kung talaga bang nakuha nyo, gawin nyo tong sumusunod na task. Draw an equilateral quadrilateral whose sides measure 12 cm. It's up to you if you're going to construct or to draw the square or the rhombus. Kasi equilateral, quadrilateral din naman yung rhombus. Kaya lang, if you're going to draw the rhombus, hindi 90 degrees yung interior angles niya. Okay, so try to explore that. Okay, I hope you learned something from this lesson and thank you so much for listening. Have a nice day.